Hi, magandang araw kaibigan. So in this video, pag-usapan naman natin kung paano mag-buy and mag-sell ng stocks and ano ba yung mga dapat mong malaman kapag bibili ka na ng stocks o magbebenta ng stocks. Simulan na natin. Okay, let's say meron ka ng stockbroker na napili. So kung wala ka pang stockbroker na napili, um, watch my videos on different walkthrough ng different stockbroker. Then, if meron ka namang napili na stockbroker na and meron ka ng um, platform na ginagamit, so, okay, so let's say, bibili ka na ng stock mo. Ito na yung first trade mo. So, stock, ilalagay natin dito yung stock code. So, kung hindi mo alam yung stock code, yung mga stockbroker meron yung mga symbol guide. So, dito, um, nakalagay yung mga company and yung code nila. So, let's say, hanapin natin si gusto kong bumili ng Pure Gold kasi tingin ko tataas yung price ni Pure Gold. So, hahanapin natin yung code ni Pure Gold ngayon dito. Ayun. So, Pure Gold Price Club Incorporated. So, ang code niya is PGold. So, alam na natin yung code. Ilalagay na natin, PGold. Then, lalabas na yung code ngayon. Kung nalilito ka pa sa bid and ask, may video ako na ilalagay sa taas. Tignan mo na lang yung link para malaman mo or mas maintindihan mo pa yung meaning ng bid and ask. So ngayon, brief introduction lang sa bid and ask. Kung gusto nating ma-execute kaagad yung order natin, titingin tayo dun sa 46. At kasi, ang ask kasi is, ito yung mga nagbebenta. Ngayon, kung namamahalan ka sa 46, kailangan mo maglagay ngayon ng order mo. So, let's say, first scenario, namamahalan ka sa 46. So, lalagay tayo dito ng quantity. So, gusto natin bumili ng sabihin natin 500 shares sa 45.82. So, do you think i-accept yung order natin? The answer is no. Bakit? So, tignan natin dito sa board lot. So, ito naman yung kahalagahan ng board lot. So, dito sa board lot, makikita natin yung price range. So, ang price range natin is nasa 45 pesos to 46 pesos tayo ngayon. So, titingnan natin ngayon saan magpo-fall yung 45 hanggang 46 pesos, which is dito. So, kapag naglalagay ka ng order mo, dapat kang tumingin dun sa fluctuation. So, yung fluctuation, ito yung inaangat or ibinababa nung nilalagay mo sa price. So, sabi dito, dapat ang fluctuation o pag-angat o pagbaba ng price is 0.05. So, yung 0.2 is hindi siya pasok dun sa price range natin. Kasi ang price range natin nasa 20 pesos to 49.95, which is nandito yung range natin. So, dapat ang fluctuation na ginagamit natin is 0.05. So, dapat ang ilalagay natin dito is 85. So, ayun. So, nakita mo na yung value. Nako, inisip mo ngayon, napakalaki ng 22, kailangan kong babaan. So, lalagay natin 120. 125. Ayan, ganyan na lang. So, do you think i-accept ulit yung order natin? So, kailangan na naman natin tumingin sa board lot. So, eto, kung bago ka, talagang medyo matrabaho siya kasi kailangan ma-memorize mo yung meaning ng board lot eh. Ngayon, titingin ulit tayo dun sa price range. So, ang price range is nandito nga tayo. Ayan. So, ang board lot natin is
100. Um, so, ibig sabihin, yung order natin is dapat divisible by 100 siya. So, yung 125 is hindi siya divisible by 100. So, hindi tatanggapin yung order natin. So, lagay natin sa 200. So, yan. So, let's say, pasok na siya sa budget. So, yan. Pag preview natin yung order natin, papasok na siya dito sa bid. Tapos, madadagdagan na to ng another 200. So, magkakaroon na ng 2,200 na volume sa halagang 45.85. So, ikaw yung madadagdag na 200 dito. Yun yung first scenario natin. So, paano kung dun tayo sa second scenario? Gusto nating ma-execute kaagad yung order natin. Ayaw nating mag-antay na may dumating na 45.85 na magbebenta. So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa price na 46 na agad. So, sa 46 na yan. Then, kapag preview order mo to, hindi ka na papupunta dito sa bid. Kasi, magmamatch na kaagad yung price nyo nitong mga nagbebenta dito. Yung 46 mo, at saka yung 46 niya, at saka yung 46 mo. So, magmamatch na agad yun. So, mababawasan naman ngayon to ng 200. So, magiging 1,601,000 na lang siya. Kasi yung 200 is nabili mo na. So, yun yung ano natin, pag-order natin ng it's either mag-aantay tayo or ayaw natin mag-antay, bibili na kaagad tayo dito sa ask price. So, punta tayo sa susunod. Term. So, sa term, meron tayong mga tinatawag na day, GTW, GTM, GTD. So, ang mga ibig sabihin yan is kapag day, yung order natin is para lang to sa araw na to. So, bukas, kapag nilagay natin tong order natin na to, tapos natapos tong araw na to, magka-cancel yung order natin. So, babalik lahat ng money natin, yung buying power natin. Then, hindi na mapupunta sa board yung order natin. Kailangan natin maglagay ng panibagong order kinabukasan. Good till week. So, ibig sabihin, so week siya sa isang buong linggo. Like for example, Monday to Friday, magiging available yung order mo. So, whenever ma-hit yung 46, so let's say, binabaan natin sa 45. So, whenever ma-hit yung 45 sa buong araw ng isang linggo, dun ma-execute yung order mo. Good till month, so 1 month. So, kung kailan mo nilagay yung order mo, magbilang ka ng 1 month, then yun yung validity ng order mo. Okay, next, sa sell, pareho lang din naman. So, kung hindi mo pa kabisado yung symbol guide, so titingin ka sa symbol guide para dun sa stock code. And sa quantity, tingin ka ulit sa boardlot kung ano yung boardlot ng quantity ng stock na binibili mo, kung divisible ba dapat ng 100, divisible by 10, so divisible by 1,000, mga ganun, or pwede na yung 1. Then, sa price naman, titingin ka pa rin sa boardlot kung ano naman yung fluctuation. So, kung may binibili ka, kung 0.05 ba siya, kung 0.02 or 0.01, so makikita mo din sa boardlot. Ganun pa din sa term, kung day, GTW, GTM. So, next doon is yung adlot. So, hindi lang natin mapindot yung adlot ngayon kasi close ang market, pero meron akong screenshot ng adlot. So, ito, BDO yung sample natin dito. So, tingin tayo sa BDO.
tingin tayo sa board lot. So, ang price ni BDOs naglalaro sa 100. So, kapag tinignan natin sa board lot, ang 100 is nasa range na to. So, dapat ang board lot niya is divisible by 10. So, dun sa screenshot natin, dito is yung bid volume is hindi divisible by 10 to. So, ito yung mga butal ng mga shareholders na hindi nila mailagay dun sa main board, kaya kailangan sa adlat nila ilagay kasi hindi na siya pasok sa sa board lot. So, o hindi niya mamimit yung required board lot nung stock, depende dun sa price ng stock na yon. Okay, punta naman tayo dun sa iceberg. So, hindi rin siya available during closed market, pero meron tayo ditong iceberg. So, sa iceberg, para ka din nagba-buy and sell ng stocks, pero pag kasi may malaki kang stock, possible siya mag-cause ng panic. And ang mangyayari niyan, imbis na mabenta mo yung stock mo, is kapag nagpanic na yung market, maglalagay yan ng mga mas murang halaga sa'yo. So, matatabunan yung stock mo kasi nagpapanik sila na baka meron kang alam na hindi nila alam, o kaya nagbebenta ka ng sobrang laking stock. So, ang iceberg, ang ginagawa nun is, let's say, meron kang 1 million na stock and ang quantity na gusto mong ilagay is per 100k. So, hahatiin niya yung 1 million mo into chunks of 100k. Tapos, ilalagay niya sa main board and hindi na siya masyadong kapansin-pansin na sobrang laki nung bultong inilagay mo dun sa na ibinibenta mo or binibili mo. So, I think that's all for buying and selling ng stock and yung mga dapat mong maintindihan. So, always remember na kailangan mong tumingin sa board lot, and kung hindi ka pa sanay, tingin ka sa symbol guide, and tignan mo kung yung term kung kailan mo gustong ma-execute yung order mo, kung hanggang kailan, and kung may butal sa adlat ka, and kung sobrang laki ng order mo, put it in iceberg. So, kung may natutunan ka po sa video na to, please hit subscribe and hit the notification bell para sa mga new uploads. That's all. Thank you. Bye-bye.